Magandang araw, bayang Sabungero. Ako po si Carl Desma at andito po tayo sa Estancia Bulinaw, Pangasinan. At welcome po kayo dito sa BTX Supreme Game Farm. Actually, nagsimula po ang BTX Game Farm pandemic. Dahil po sa tatay ko na nagsabi sa akin na bilan ko siya ng manok dahil wala daw siyang pinagkakaabalahan. So ako naman bilang anak, sige sabi ko, pag nakatapos yung project natin, bilang kita ng manok, sabi ko sa kanya. Natapos yung project namin, sabi ko sa kanya, saan ba yung manok? Sabi ko sa kanya, kasi ako wala pa akong sa manok nun eh. Wala akong hilig, wala. Zero sa pagmamanok. Pero sabi niya sa akin, nandun sa kapitbahay, sa kumpare ko, sabi niya sa akin. So ako naman, sige, bilhin natin, ilaban tayo, sabi ko. Sabi niya sa akin, mga 10. O sige, magkano isa? Sabi niya sa akin, 1.5. O sige, bilhin na natin yung 10. So, yung naisip ko na nun, kasi nung time na yun, naisip kong bilan yung tatay ko dahil kamamatay ng mother namin. So, parang nakikita ko wala siyang purpose sa buhay na ginagawa. Sa kwarto, bababa lang sa bahay. Tapos sa baba, yung parang wala na siyang ginagawa. So, naisip ko na rin bigyan siya ng libangan. And then, nung time na yun, nabili na namin yung mga manok. Tapos sabi niya sa akin, tignan, bitaw natin. O sige, sasama ako. Sabi ko, parang support ako sa kanya. Nakikita ko na lumalakas siya. Tapos parang masaya siya sa nangyayari. So ako, sumasama ako sa pagbibitaw. Nainganyo ako. So ngayon, sumama kami ng 3 hits sa Ulutan Derby, yung mga tagwa 1.5 na yon. Ngayon, nilaban namin yon. Yun yung first time na nag-derby ako. Na hindi ko nga alam kung anong lugrohan, hindi ko alam ang kalakaran sa sabungan. So basta lumaban lang ako. Ang score namin doon, 1 win, 1 loss,
and 1 draw. So nakuha namin yung score. Okay na yung tatay ko, masaya siya. Pero nung time na yon, parang meron akong narinig na sabi nila, parang nalungkot siya dahil bulok naman yung mga manok nyo. Ganun, parang di saan ba galing, ganyan. So sabi ko sa tatay ko, hayaan nyo tayo, sabi ko, pag natapos yung project natin, sabi ko sa kanya, bibili tayo yung pinakamagandang materials tapos magbe-breeding tayo. Yun yung sinabi ko sa kanya. Para hindi ka na nila i-smallin sa laban. After nung sinabi ko na kukuha tayo ng mga manok, yun na yung time na nag-decide ako na sinabi ko kay tatay, kuha tayo ng maayos na linyada sa mga reputable breeders. Tapos isa sa mga reputable breeders na yon, na unang namin pinagkuhanan is si Idol Nito Mendoza ng Fantastic Ella Game Farm, na naging mentor ko na rin sa pagmamanok. Kasi as in zero talaga, wala akong alam sa pagmamanok. So pumunta kami sa farm niya, naalala ko pandemic pa noon. Gabi pumunta kami at kinausap ko siya, sabi ko, kuya, aminin ko sa'yo, wala akong alam sa pagmamanok. Wala akong alam kung paano mamili ng materyales. Pumunta lang ako rito kasi yung tatay ko gustong bumili ng materyales. Gusto niyang mag-breeding. Parang gusto niyang may patunayan, sabi ko. So, kung pwede kuya, nakiusap ako kay Idol Nito na pamili mo ko ako ng personal materials mo dyan para meron akong magamit na maayos, sabi ko. Awa ng Diyos, nakakuha na ako binigyan niya ako ng mga magagandang materyales, ng mga personal materials niya, at sabi niya sa akin, dito, hindi ka mapapaya. Start nun, maganda yung mga lumabas. And then, may nakilala din ako na isang mabuting kaibigan din na mentor ko sa breeding din, si Kuya Dennis Espino. Siya nang nagturo sa akin sa CCO, sa mating, sa structural breeding, kung paano pagparisin yung mga materyales, tapos kung paano alagaan ang mga CCO. Napakarami kong natutunan sa kanya, kaya very grateful din ako kay Kuya Dennis. Yung dalawa na yan, si Idol Nito tsaka si Idol Dennis, napakabait nila kasi hindi sila tumitingin sa estado ng buhay ng tao. Kasi tinitingnan nila yung paano makatulong sa mga nag-uumpisa. Parang sa amin, naging kaibigan na rin at the same time kasi napakaganda nilang makitungo sa mga baguhan na katulad ko. Tapos nakakuha rin tayo sa mga kaibigan na along the way na sa pagmamanok, marami na rin tayo naging kaibigan. Isa doon si Alan de la Cruz, naging kaibigan, mentor na rin natin. Tapos si Jason Amaba, kaibigan din natin. Pinagkuhanan natin ng mga imported materials. Yun yung mga kaibigan na talagang pinagkuhanan namin ng mga materyales. Tapos ngayon, sa awa ng Diyos, maganda naman po yung score nila sa labanan. Sa mga bloodline naman po na ginagamit namin dito sa BTX Supreme Game Farm, ang mainstay namin dito po talaga is Cardinal Club Kelso. Galing po kay Idol Nito Mendoza ng Fantastic Ella Game Farm. Tapos Golden Boy Sweater po, galing din po kay Idol Nito Mendoza. Tapos 5K sweater po na Left Nose Family, galing din po kay Idol Nito Mendoza. Raptor sweater po, galing po kay Kuya Dennis Espino. And Flash Lemon, galing kay Alan de la Cruz. Tsaka Flash Gilmore niya, galing din kay Alan de la Cruz. Tapos may mga na-acquire tayo ng mga bago ngayon sa mga pinalabas namin last April, mga imported materials galing kay Jason Amaba, yung mga Black Macrae niya, tapos mga lemon sweater, Euron lemon,
Tapos nagkaroon din tayo ng possum sweater niya na mga imported galing kay Carol Nesmith na mga linyada. So meron na rin akong mga nagawa sa mga bloodlines na yan na ginawa ko na rin siyang strain, like yung Hiluva Kelso na ang taas ng panalo sa amin, tsaka yung Mugen Gray. Yung Mugen Gray, very promising po kasi yung laro niya kasi ang taas po ng panalo din. Ginawa ko na po siyang strain kasi nagbibigay sa amin ng panalo. Last local po, wala pong natalo sa 10 magkakapatid na ibrinid namin ng local eh. Yung sa Hiluva naman na Kelso ko, 14 na magkakapatid, 15 na magkakapatid, sorry. Isa lang po ang natalo, 14 po lahat nanalo. Kaya ginawa namin siyang strain. So yun yung mga mainstay na bloodlines namin. Meron din kaming mga off colors. Galing din kay Idol Nito Mendoza, yung bullet nila na Cap Joes Disagon, at saka yung Slim Binoy's White galing din sa kay Idol Nito. Mostly ng mga bloodlines namin, fantastic Ella lines. Usually first year of breeding ko, sila ang ginamit ko sa breeding. Tapos mataas ang winning percentage namin, 80 to 85% na nanalo sa amin. And then ini-infusean na lang namin ngayon ng mga na alam ko na makakatulong sa linyada namin kung paano na siya timplahin, like yung mga lemons, yung mga possum, para mas magkaroon sila ng vigor, hindi ma-inbred kasi hindi kami masyadong nag-aano ng inbreeding eh. Na mostly ang ginagawa ko sa breeding is structural and performance based kami, kasi yun naman ang number 1 kasi sa labanan ng manok, yung performance, hindi masyado sa itsura ng manok. Secondary na lang yung itsura ng manok, yung gwapong-gwapo. Number 1 sa akin, priority ko yung performance, kasi at the end of the fight, ang gwapo pa rin ng manok is yung manok na itinataas ng sentensyador, yung nanalo. Ang BTX Supreme Game Farm po is 2 hectares of land. 1 hectare po is for cording. Nakakapag-cord po kami ng 250 heads dito sa cording namin. At 1 hectare po is for ranging. Bale, dyan po kami nagre-range ng early bird namin, local, and national. Usually, yun lang po ang binibreed namin. Kasi pagdating na ng late born, nahihirapan po kami dito sa area kasi unpredictable po ang weather dito sa Bolinao. So, ang unang labas po namin noon, nung unang breeding ko, 120 stags lang ang na-cord namin. And then, itong pangalawang breeding namin, nakapag-cord ako ng 220 stags. Bali, isang tao lang ang bumili sa amin. Yung partner ko ngayon, si Boss Layton Borja, na nagtiwala sa atin na hindi siya Pilipino, taga Guam siya. So, siyang nagiging partner namin ngayon. Kamusta kay Mr. Layton Borja? Shout out sa iyo dyan sa Guam. And ang plano namin ngayong season until next year, 800 stags, kasi ang daming nag-inquire ng mga panlaban ngayon sa amin kasi sold out kami yearly. Hindi nga kami makapag-produce ng cock. Ang pinoproduce lang namin na cock is yung mga winners namin, kasi bata talaga nauubos na yung stags namin. Marami ding mga kaibigan natin na bayang sa Bungero na gustong mag-acquire ng mga panlaban, at sana makater natin sila next year na makapagpalabas tayo ng maraming stags para ano rin yung mga kailangan nilang panlaban, na maano yung demand natin.
Ang affiliated association namin na banded dito sa farm is member tayo ng BAPI Pigba, which is board of director din po tayo doon. Tapos member din po tayo ng WPC, World Pitmaster Cup. Yun lang po dalawa, Pigba and WPC. Yung mga achievements ko po na hindi ko makalimutan is yung Porcac sa Pampanga Coliseum 2022 na 100 entries yun na 2 days event, na isa tayo sa co-champion. Tapos 2023, ito pong taon, sa local banded, September 8, 2023, naglaban po kami sa General Trias, Cavite sa New NGSC 6-tag derby. Nag-runner up po tayo doon. Tapos September 23, nag-runner up din po ulit tayo, 4 points sa BMEG Clash of Kings 2. Tapos nag-day champ po tayo sa BAPI Pigba na straight 3 ng September 26, pag hindi ako magkamali. And then nag-runner up din po tayo sa itong October sa Pigba 7-stag derby ng national ay ng local. 6 points po tayo out of 7. Nung 2022 po, nag-multiple champions din po tayo sa mga 3-cock derby and mga 4-cock derby na sinalihan natin. Following po noon is nung 2023 achievements na namin ng mga local derbies. Sa farm management po, hands-on po ako sa pag-handle dito sa farm. Kasi po, ini-ensure ko po na maayos ang flow ng farm management namin. From breeding hanggang sa maintenance, ako po talaga ang nag-aano dyan. From breeding po, from selecting ng materials hanggang sa pag-ano ng vitamins at saka sa pagpapakain sa kanila, ini-ensure ko po talaga na tama ang binibigay sa kanilang pagkain at vitamina. Lahat po ng ginagawa ng breeder ko, tsaka kasi ang breeder ko po mag-asawa, isang babae para sa mga itlog at saka sa inahin, ang asawa po para sa pagpapaupo at saka sa ranging. So silang mag-asawa, nagtutulungan sila through my instruction. Yung ginagamit namin sa process is yung instruction ko na, yung proseso namin dito sa farm. Yun yung ginagamit ko na ano namin, na basis namin dito, yung sistema. Kaya ngayon, pagdating sa breeding, talagang tinututukan ko yan kasi dapat healthy ang mga sisi mo eh. Healthy lahat. Kasi sa labanan ngayon, masyado nang mabigat ang labanan. Hindi pwedeng okay na yan. Kasi sa labanan ngayon, yung stag parang kak na eh. Ang titibay na ng dapat may edge lahat ng ilalaban mo. Dapat hindi yung pwede na. Dapat pag maglalaban ka, yung talagang pwede. Kasi matitibay na rin lahat ng kalaban. Hindi sasabihin mong backyard, mabigat din kalaban yung mga yan. Minsan dyan pa tayo natatalo. Kaya hindi ka pwedeng maging complacent, dapat lagi kang competitive. Sa paghahanda, sa conditioning, meron kaming handler dito, si Louie Gonzales. Siyang in charge sa paghahanda ng mga manok. Tapos meron siyang 2 assistant, si JR Swatenko at si Toto Bundalian. Sila yung mga assistant dito. Sila yung in charge sa paghahanda. Sa breeding naman, si Ray Anama tsaka yung asawa niya, silang 2. Tapos pagdating sa laban, sa gaffing, ako na po sa gaff. Ako na po nagtatari ng manok namin. Mapapayo ko lang sa mga mag-uumpisa at balak pa lang mag-umpisa.
na sa experience ko, mag-umpisa kayo ng tama. Pumili kayo ng mga magagandang materyales. Huwag kayong mag-umpisa ng hiram, hingi, yung mga okay na to na material at pares natin sa ganito, hindi. Kasi sa experience ko, iba pa rin po yung quality talaga na material na galing sa mga nagpapanalo na mga breeder. Kasi iba ang buto, iba ang galaw ng manok, iba ang tibay na masasabi nyo sa labanan na talagang kaya nilang manalo. Tsaka mag-umpisa kayo na dapat yung dedication nyo sa pagmamanok, andyan kayo, yung naka full commit kayo na magmanok. Tapos wag kayong mag-ano lang sa pwede na. Dapat talaga laging nasa taas ang standard nyo sa pagbibreeding. Kasi doon makikita kung ano yung meron kayong may papalabas na offspring eh. Doon makikita kung ano yung tibay na ilalaban nila sa labanan. Kaya sa bayang sabungero, may papayo ko, pumili kayo ng maayos na materyales sa mga nagpapanalo mga breeder din na may maayos na mga linyada. Tsaka yung mga pumili kayo gaya ng mga breeder na honest. Kasi sila yung mga breeder na bibigyan kayo ng maayos na manok. Gusto ko nga po palang pasalamatan na yung idol natin dyan sa Pampanga, si Idol Nito Mendoza, tsaka si Kuya Dennis Espino. Yan po yung mga mentor natin sa breeding. Gusto ko rin pasalamatan yung mga kaibigan natin dyan, sila Alan De La Cruz, sila Jason Amaba, sila Sir Lau Sicangco. Yan po yung mga kaibigan natin sa Sabong. Shoutout din po pala to Leighton Borja of Guam and his brother Lenny Borja. Thank you for continuous support in our farm, and also wish us luck on our upcoming fights. Shout out din sa mga kasama natin sa farm, kila Louie Gonzalez, kila J. Suatenco, kila Ray, kila Toto, kila Laarni, at thank you po pala sa pinakamamahal kong asawa niya, si Jinky Ledesma. Ma, thank you sa support mo sa akin sa venture natin sa pagmamanok. At alam ko na lahat ng ano natin sa pagmamanok nagpi-pays off na, yung sakripisyo mo, alam ko na napapalitan na ng mga kahit pa konti-konti meron na. Thank you. Advice ko sa bayang sabungero, dapat meron kayong supportive na asawa, kasi yan ang magbibigay sa atin ng panalo, yung supportive na asawa na tutulungan tayo sa lahat ng ano natin sa pagmamanok. Maraming salamat po kay Sir Dennis Hosting sa chance na binigay niya sa atin sa interview na to. Maraming salamat, bayang sabungero. Good morning, bayang sabungero. Ito po yung isa sa mga bloodline namin dito. This is a Raptor sweater from Idol Dennis Espino, my mentor. Ito yung mga Greg Sosa line na Raptor sweater nila. Mga lalaki ang mga buto nila, tapos brainy maglaro, malakas pumalo. Ito po yung isa sa mga bloodlines namin dito sa BTX Game Farm. Ito po ay isang 5K sweater, left nose family, coming from my idol mentor Nito Mendoza, Fantastic Ella Game Farm. Maganda po sa kanila, very game sila. Tapos maganda po ang cutting ability nila. Maganda rin ang the way na maglaro sila kasi malakas sa taas. Tapos may wave din po.
ito yung mga mainstay sa BTX Game Farm na ginagamit namin as material. Kasi mataas ang winning percentage nila sa mga labanan. Ito po yung 5K sweater namin. Ito po ang isa sa bloodline namin na bagong acquire namin. This is a Black McRae coming from my good friend Jason Amaba. Imported Black McRae po to na na-acquire nila. Mataas po ang winning percentage. And tinatry po namin na paramihin sila ngayon para makapaglaban kami by next year. So, this is our Black McRae. Naman po yung aming bullet line from Cap Jody Sagon, from my mentor idol Nito Mendoza. Ito po yung mga signature na bullet lines nila na ginagamit namin. Mataas ang panalo. Actually, ngayong local banded, wala pang nanalo sa kanila. Kaya subukan naming maparami sila ngayong magandang cutting accuracy nila. Tapos malakas sa taas. Tapos very game ng mga manok. Tsaka very athletic sila. So this is from Fantastic Ella Game Farm na mga linyada. Thank you. Ito po ang pinaka mainstay ng farm sa BTX Game Farm. Ito po yung aming Cardinal Club Kelso na galing kay idol Nito Mendoza. So ito po, mataas ang winning percentage namin. Halos lahat ng mga labanan namin, ito ang ginagamit namin ng mga bloodline. Kasi deep game, tsaka deep cutter po sila. Pag tumama, talagang malalim. Mas mataas po ang winning percentage. Ito po yung original namin na Cardinal Club. Morning, ito po ang Slim Binoys namin. Galing po kay idol Nito Mendoza. Maganda po ang winning percentage din namin dito. Kasi malakas po sila sa taas. Tapos magaling din mag-cut. Tapos yung laro nila, very game, tsaka athletic. Good morning po. Ito po yung isa sa mga mainstay din ng BTX Game Farm na bloodline namin. Isa pong pure golden boy left nose family coming from idol Nito Mendoza po. Ito po yung mga kinocross ko sa mga cardinal ko. Nagbibigay po sila ng magandang athletic ability. Tapos malakas po sa taas. Tapos yung style maganda rin po, gwapong manok. So, ito po yung isa sa mga mainstay namin sa farm. Good morning, Bayang sa Bungero. Ito yung paboritong manok ko rito. Ito yung Hiluva line na tinatawag ko. Gawa na namin to from our Kelso. Mix ang mga Kelso namin. Itong manok na to, ginawa ko to kasi nakita ko sa kanila yung cutting ability, tsaka yung athletic ability nila, tsaka yung weight. Pag tumama sila, actually isa lang. Kaya maganda sila sa stag kasi maaga silang ito yung Hiluva line namin na manok. Good morning, Bayang sa Bungero. Ito yung gray namin ng farm. Tinatawag ko itong Mugen Gray. This is Kelso infused gray. Mataas ang panalo sa amin. Actually, 90% ang win rate sa amin ito. Kaya naalaga namin to sa farm. Mainstay namin ng mga off colors. Dalawa lang ang off color namin dito na mainstay, gray and bulik. At saka pala yung white sa tatlo pala. Okay, this is our Mugen Gray.
Ito po ang team BTX Game Farm. Ito po sa akin, ito po ang aking breeder, si Ray, si Louie ang main handler. Tapos si JR ang assistant handler. Tapos si Toto po ang aking isa pang assistant handler. Kami po ang Team BTX Supreme Game Farm. Ang sabong YouTube channel ng bayan, Bayang Sabongero TV.